Hi guys, for today's video ay samahan niyo ako na magtanim ng mga puno. Tara! At dahil magtanim tayo, kailangan natin ng mga pangbungkal at panglinis. At ito naman ay mangga, dalawang mangga at nawalan ng dahon yung isa. Ito naman ay dalawang langka. At ito ay dalawang kakao. At syempre, fertilizer galing sa kambing. Sa video na ito, ipinapakita ko sa inyo ang pagtanim ng mga puno at ipaliwanag or bigyan ko kayo ng mga impormasyon o mabuting maidulot ng pagtanim ng mga puno. Alam naman natin 'di ba kung ano ang kalagayan o sitwasyon natin ngayon. 'Di ba grabe yung init na ating nararanasan. Iba na ang init noon kaysa sa ngayon. Ang mga puno ay ang pinaka nakakamanghang-manghang mga halaman sa buong mundo. Ang mga puno ay nagbibigay sa atin ng buhay at hindi lang sa atin kundi pati na rin sa mga hayop na nabubuhay sa kagubatan. Tayong mga tao, for us to survive and to live, we must need oxygen. At ang puno ay naglalabas ng oxygen na siyang kailangan natin. At sa mga wildlife, ang mga puno rin ang nag-a-absorb ng mga carbon dioxide. At ang ugat ng puno ay malaki ring na itutulong sa atin sa pagpigil ng pagguho ng lupa o landslide. At ang pagbunga naman ng marami sa kanila ay nakakain. Maraming mga puno na nagbibigay sa atin ng magandang taguan sa tag-init, kung saan maaari kang magmuni-muni at magpiknik kasama ang pamilya o barkada dahil masisiyahan ka sa makita mong napakagandang tanawin o kalikasan. At salamat sa singaw na tubig na pinakawalan nila sa pamamagitan ng kanilang dahon. Ang puno o kahoy ay simple lamang kung tingnan, ngunit marami ang nangangailangan na may buhay. Dahil kung wala sila, ay maraming naghihirap upang mabuhay. Ang mga puno o kahoy ay nagagamit natin sa ating pang-araw-araw upang mapadali at mapagaan ang ating buhay. Ginamit natin ang mga patay na sanga upang tayo ay makapagsaing ng ating pagkain. Ginamit din natin ang mga puno sa paggawa ng mga bahay. At ginamit natin ang kahoy upang makagawa ng mga mesa, upuan, at mga kasangkapan at marami pang iba. Pero sa pagputol ng puno, dapat tayo ay maging responsable at sumusunod sa mga alituntunin o mga rules at palaging magtanim ng isang specimen sa lugar kung saan tayo ay nagputol ng kahoy. At ang masasabi o maipapayo ko sa inyo bilang isang mamamayan ay dapat na magtanim tayo ng mga puno dahil may magandang maidudulot ito hindi lang sa ating pamilya kundi sa buong mundo. Kaya bilang mamamayan at estudyante, ako po ay nanghikayat sa inyong lahat na dapat pangalagaan at protektahan natin ang ating kalikasan. Dahil kung patuloy lang tayo sa pagsira ng ating kalikasan, tayo din ang kawawa sa huli. Dahil kung anong ginagawa natin ay yun din ang asahan nating sukli o pabalik. Kung patuloy ang pagputol ng kahoy, pagsira sa kagubatan o sa kalikasan, kung patuloy nating ginagawa yung mga mali o hindi dapat natin ginagawa sa ating kalikasan, tayo pa rin ang kawawa. At kung pangalagaan natin ang kalikasan, magtanim ng puno, maganda ang asahan natin pabalik o asahan natin sa darating na panahon. Ako po ay nanghikayat sa inyong lahat, tayo ay magkaisa, magtanim ng mga puno or mga fruit-bearing trees dahil pagdating ng panahon may aasahan tayong bubunga
at maiwasan natin yung mga trahedya, example ang pagguho ng lupa, pagbaha at marami pang iba. At kung magtanim tayo ng mga halaman at mga fruit-bearing trees sa ating mga bakuran ay makakatulong yan sa pag-minimize ng init sa ating bahay at para mapadali or magaan ang ating buhay. Kaya tayong lahat ay magtanim ng kahoy.